Isama din natin ang mga kaluluwa ni Thea, Chodoro, Fe, Filomeno, Bienvenido, Eligio, Priscilla, Juanita, Angel, Norberta, Feliciano, Adelfa, Casimira, Oliva, Olindo, Leney, Val, Leticia, Basilio, Candelaria, Levi, Jimmy, Velia, Federico, Esther, Antonio, Laurencia, Ariel, Alvin, Helen, Josephine, Felicissimo, Aquilina, Amparo, Rizaldi, Virgilio, Maria Felbin, Virginia, Jesus, Selfa, Hosa, Minda, Hasmin, Nicole, Kate, Lolita, Rolando, Nemencia, Flor de Lisa, Felipe, Zenaida, Cornelio, Evangelista Senior, Rodolfo, Vincent, Ruben, Arnel, Epifanio, Maria Teresa, Chodora, Estaquio, Regina, Candido, Virgilio, Maria Felbin, Pedro, Benjamin Senior, Beatriz, Hermo, Eliseo, Renato Senior, Renato Junior, Leonidas, Carlito, Elenita, Ignacio, Maria Luisa, Rodolfo, Amado, Flora, Gemiliano, Emilita, Villamor, Nestorio, Juan, Eve, Hil, Santa, Joan, Remigio, Laura, Alberto, Eliseo, Leoncio, Eladia, Annabel, Carmencita, Marcelino, Judito, Leticia, Asriel, Nemencia, Flor de Lisa, Felipe, Zenaida, Leticia, Remedios, Nieves, Melencio, Thomas, Rodolfo, Lenife, Amelia, Minbilus, Adelfa, Sol, Corazon, Ray, Bonifacio, Salustiana, Ernesto, Amelia, Delia, Jerome, Jay, Janet, Jessie, at Antonio Senior, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Isama din po natin ang kaligtasan ng mga frontliners at lahat ng kaparian. Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po'y ipinagdiriwang natin ang linggo ng Pentecostes. Ang ating punong tagapagdiwang ay ating kura paroko, Reverendo Padre Mark Anthony A. Ramos. At bilang panimula, magsitayo ang lahat para sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ngayon ho ay linggo ng Pentecostes. 50 araw pagkatapos na muling mabuhay si Jesus, ay isinugo naman ng Diyos ang Espiritu Santo. Espiritu pang makasama natin, maging gabay natin hanggang ngayon, hanggang sa panahong ito. Alam natin, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Kanyang banal na Espiritu. Kaya't lumapit tayo sa Panginoon at sa mga pagkakataong hindi tayo namuhay sa kalooban ng Diyos at sa kalooban ng Espiritu Santo, humingi tayo ng tawad, humingi tayo ng awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Pinupuri ka, ibigan ka, sinasamba ka lang, sa dakilang kalwalhatian, Panginoon ang Diyos sa hinanggaling, ang mga kapangyarihan, Panginoon sa Kristo, ang nanak ng Diyos, Cordero ng Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap ng mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat, para puspusin ang kalooban ng tanan, noong ang mabuting balita'y simulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesucristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat para sa liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, radikal at ganap na binabago ng Espiritu Santo ang mga taong tumatanggap sa Kanya. Pinapawi niya ang takot at binubuksan ang kanilang mga bibig upang ipahayag sa mundo ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ng Kristong ating Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig nila ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang sinabi, "Hindi ba sa Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo, mga taga-Kreta at Arabia parito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahanga-hangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Espiritu mo'y suguin poon, at kami ay iyong baguhin. Purihin aking Diyos, O Diyos, ika'y talagang dakila. Kasuotan mo'y dakila't maringan, nababalutan ka ng liwanag.
tubig ang ilog sa mga kapatagan at burol. Ang mga kahoy masiglang umawit, mga ibong nanggagaling sa langit. Nagmula sa langit ay umuulan, ang lupa'y puno ng iyong biyaya. Puno ng luntian ang paligid, ang tao ay nakikinabang din. Espiritu o kay rami ng iyong mga gawa, karunungan mo'y di mapapantayan. Ang buong mundo'y puno ng yaman, papalay ng puhon aking kaluluwa. Espiritu mo'y sumuhin po, at kami ay iyong mahuhin. Espiritu mo'y suguin poon, at kami ay iyong mahuhin. Sa ikalawang pagbasa, ang banal na espiritu ay espiritu ng pag-ibig, pagkakasundo at pagkakaisa na dapat manahan sa lahat ng mananampalatayang kay Kristong muling nabuhay. Siya ang bumubuo at nagpapatatag sa simbahan bilang tunay na iisang katawan ni Kristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa Kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos.
Magsitayo ang lahat para sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Linggo ng Pentecostes, ang itinuturing na kaarawan ng inang simbahan.
Kaarawan ng inang simbahan. Bakit? Kasi ngayong araw na ito, inaalala natin yung pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga alagad at sa mahal na ina, na naging dahilan kung bakit nagsimulang mabuo ang simbahan mula sa mga taong natatakot dahil nga iniwan na sila ni Jesus. Nung linggo, narinig natin, umakyat na si Jesus sa langit. At tiningnan siya ng mga alagad, nakita nila, umaakyat na si Jesus sa langit. Pagbalik nila ng Jerusalem, may magkahalong tuwa, pero nandun yung takot. Kaya ano ginawa ng mga alagad? Umakyat sila sa isang lugar, sa isang bulwagan, at nandun lang sila nagtago. Nagtago sila doon dahil nga natatakot sila na sila'y hulihin ng mga Romano at ng mga Hudyo. At ito ang Espiritu Santo, pumanaog sa kanila. At nang pumanaog sa kanila ang Espiritu Santo, doon nagsimula na mangaral sila sa iba't ibang mga lugar. Mga kapatid, paano nga ba talaga kumikilos ang Espiritu Santo? Wala naman sigurong nakakita na sa atin ang Espiritu Santo. Kapag may nagsabi sa inyo, ay nakita ko ang Holy Spirit, matakot kayo doon. Sabihin mo, baka hindi ka pa kumakain. Kasi Espiritu nga eh. Hindi natin nakikita ang Espiritu. Walang katawan ang Espiritu. Pero hindi man natin siya makikita at nakikita, pero nararamdaman natin ang pagkilos niya sa buhay natin. Paano? Kapatid, may isang bata raw ho na nakabili ng bagong mountain bike. At nung nakabili siya ng bagong bisikleta, pumunta siya sa simbahan. Nag-ikot-ikot siya doon sa kanilang village hanggang pumunta siya sa simbahan. At hinanap niya, pagdating niya doon sa simbahan, hinanap niya yung pare nila. Sabi ng bata, Father, nung makita niya yung pare, pwede ko hubang i-park dito yung aking bike? Dito ho sa harap ng simbahan. Kasi po baka mawala dito ko na lang ho ipapark, bagong-bago pa naman ho yun. Sabi ng pare sa kanya, sige anak, pero magtiwala ka, walang mangyayaring masama dyan sa bisikleta mo. Hindi yan mananakaw, sabi nung pare. Sabi nung bata, sure po kayo Father wala naman ho kasing gwardiya dito sa simbahan natin, wala naman tayong security guard. Pero sabi nung pare sa kanya, meron tayong security guard meron tayong secure dito sa simbahan. At ang pangalan niya, Holy Spirit. Holy Spirit. Kaya babantayan niya ng Holy Spirit, hindi yan mananakaw, sabi niya doon sa bata. At nung medyo kumalma na yung bata, sabi nung pare, sige, halika rito sa loob at titignan ko nga kung marunong ka talagang magdasal, sabi ng pare. So, umasok sila sa loob ng simbahan at pinanood ng pare yung bata na lumuhod at nagdasal. Sabi ng pare, sige, simulan mo nga magdasal, titingnan ko kung marunong ka talagang magdasal. At nagsimula na nga magdasal yung bata, sabi ng bata, in the name of the Father and of the Son, Amen. Tinignan siya ng pare at sabi, teka, kala ko marunong kang magdasal. Bakit kulang yung dasal mo? Bakit wala yung Holy Spirit? Di ba Father, Son, Holy Spirit? Sabi ng pare. Sabi ng bata, Father, huwag na ho nating abalahin yung Holy Spirit. Binabantayan na ho yung bike ko. Tatawagin niyo pa. Mga kapatid, gano'n naman ho ang Espiritu Santo. Siya'y bantay. Siya'y bantay ng simbahan. Simula't simula pa, hanggang ngayon, binabantayan tayo at sinasamahan ng Espiritu Santo. Lagi kong sinasabi, ngayong panahon na ito ay panahon ng Espiritu Santo. Today, our time is the time of the Spirit. Bakit? Sa tatlong persona, tapos na yung time ng Father. Bakit? Kailan yon? Nung nilikha ng Diyos ang mundo. Narinig natin, doon kumilos ang Ama. Sabi ng Ama, likhain natin. Halika, lumikha tayo. At sa pamamagitan ng salita ng Ama, nalikha ang mundo. Nagkaroon ng mga halaman, ng mga puno, ng mga hayop, at nang huli, nilikha ang tao. Yun yung panahon ng Ama. That was the time of the Father.
centuries after, isinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak. 2,000 years ago, at ipinanganak ang anak, ang Diyos anak, si Jesus. At for 33 years, Jesus was with us. Nakipamahayan ang anak sa atin. Isinilang siya sa isang sabsaban, at pagkatapos ng kanyang misyon dito sa lupa, ay umakyat siya muli sa langit. 33 years. And that was the time of the Son. Pero nung umaakyat na ang anak, sabi niya sa kanyang mga alagad, huwag kayong mag-alala. Pag akyat ko, isusugo ang Espiritu Santo. Ipapadala ng Diyos ang Espiritu Santo. At ngayon nga, yun ang ipinagdiriwang natin. Ipinadala ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu. Pumanaog, nanahan sa mga alagad. Pero may narinig na ba tayo na ang Espiritu Santo umakyat na ulit? Hindi ba wala pa? Nasaan ang Espiritu Santo? Tatago? Hindi. Kasama pa rin natin magpahanggang ngayon. Nung panahon na pumanaog ang Espiritu Santo, hindi niya na tayo nilubayan. Nandito siya at kasama natin. Gumagabay sa atin, binabantayan tayo, binibigyang direksyon ng buhay natin. Yun ho ang Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, ngayon ay panahon pa rin ng Espiritu Santo. No? Huwag nating tawagin ang Espiritu Santo, kundi huwag lang nating tawagin, kung hindi damhin natin na nandyan lang siya. Kaya lang minsan nakakalimutan natin siya. Nandito naman pala na siya, kasama natin. Oo, hindi naman natin makikita ang Espiritu. Pero paano ba siya kumikilos sa buhay natin? Alam niyo, maraming mga pamamaraan. Pero bibigyan ko kayo ng dalawang konkretong pamamaraan sa kung paano kumikilos ang Espiritu ng Diyos. Balikan natin yung unang pagbasa. Kasi yung unang pagbasa, handon yung kwento ng pagpanaog ng Espiritu Santo. No? Nabi ko nga, natatakot ang mga alagad. At maya-maya, habang sila'y natatakot, balisa, no? Hindi alam kung anong gagawin, may narinig silang una, malakas na hangin. No? Malakas na hangin. Yun yung una. Ang Espiritu ay hangin. Kaya nga Spirit eh. Alam nyo, ang hangin, sa salitang Grego, ang tawag ay pneuma. Pneuma. No? At ang ibig sabihin ng salitang pneuma, hindi lang hangin kung hindi hininga. Kung hindi hininga. No? The Spirit is breath. No? At ano hong sinasabi sa atin ito? Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng buhay. Hindi ba ganyan ang hininga? No? Tanggalin mo yan sa isang tao, diba? Sabi nga natin, kapag namatay ang isang tao, nalagutan ng hininga. Nalagutan ng hininga. Kaya pag tinanggal mo yan, pinigil mo yan, namamatay. At alam ninyo, kailan natin unang narinig yung hininga ng likhain ng Diyos ang tao? Diba? Mula sa alabok, mula sa lupa, mula sa clay, no? Hinulma ng Diyos ang tao. At pagkatapos yung lupa na yon, anong ginawa ng Diyos? Sa aklat ng Henesis, hiningahan niya. At nung hiningahan ng Diyos, yung lupa, yung alabok, nagkaroon ng buhay. Yung alabok. Ganun ang hininga ng Diyos. Nagbibigay buhay. Kaya marap ho kayo sa inyong katabi. Ilapit po ninyo inyong muka sa inyong katabi. At subukan nyong hingahan. Tingnan ninyo kung mabuhay o mamatay. Oo, pag tayo hindi kayo nagtutbrush, sigurado mamamatay yan sa baho. Pero tayo, ang Diyos, hiningahan niya tayo at nagkaroon tayo ng buhay. Ganun ang ginagawa ng Espiritu Santo. Binibigyang buhay tayo. Hindi lang buhay. Kung hindi buhay na ganap, buhay na kasiyasiya. Baka mamaya naglalakad tayo, humihinga pa rin. Pero wala namang kabuhay-buhay ang ating pagkatao. May lagi akong pinapanood, isang
Nung matagal-tagal na American TV series, ang tawag ay Walking Dead. Isang series ito, sci-fi thriller ng kwento ng mga grupo ng mga tao na lumalaban sa mga zombie. Yung mga zombie, yan yung mga namatay na pero buhay. Tapos biglang naglalakad na ulit, naghahanap na makakain, pero patay, wala nang buhay. Lakad lang ng lakad. At ang tawag nila sa mga zombie doon sa palabas na iyon, ang tawag nila sa mga zombie, walkers. Kasi naglalakad lang, pero wala naman talagang buhay. Siguro minsan, ganun din tayo. Walking dead. Naglalakad, pero wala nang kabuhay-buhay. Naglalakad, pero wala nang nadaramang init ng pagmamahal. Nanlalamig na tayo sa ating relasyon sa ating kapwa. Marami tayong kinikimkim na sama ng loob, kaya yung puso natin, wala nang init eh. Ang lamig-lamig. Puro inggit. Puro galit. Hindi tayo nagiging masaya sa mga bagay na tinatanggap natin. Hindi rin tayo nagiging masaya sa mga bagay na tinatanggap ng ibang tao. Naging dahilan para tuluyan ng mamatay yung puso natin. Tingnan niyo nga kung tumitibok pa yung inyong puso. Baka kayo yung mga walking dead na rin. Buhay nga, humihinga pa, pero parang patay na. Buhayin ng Diyos nawa ang ating patay na kalooban. Kung naging manhid na tayo sa pangangailangan ng ibang tao, kung naging bulag na tayo, hingin natin sa Diyos na buhayin muli ang ating puso, ang ating kalooban. So yun yung una. Ito'y hangin. Ito yung hininga ng Diyos. Kaya nga, alam nyo, nakakatuwang makita lagi yung ating mga kapatid na charismatic. Kagabi, nagkaroon ho ng Pentecost Vigil dito sa ating parokya. At napakasayang karanasan. Nagtatatalo, nagsisisigaw. Kami at kasama ng maraming naririto, punong-puno ng Espiritu, buhay na buhay, kumikilos ang Diyos. Ganun naman talaga ang pagkilos ng Diyos eh. Binibigyan tayo ng buhay. Pangalawa, maririnig din natin sa pagbasa, matapos daw nung ugong ng hangin, may nakita ang mga alagad na mga dilang apoy. Dilang apoy, tongues of fire, na dumapo sa bawat isa sa mga nandoon. Ang Espiritu, hindi lang po hangin. Ang Espiritu ay apoy din. Apoy. At ang nagagawa ng apoy, hindi ba kung may nais tayong baguhin, idinadaan natin sa apoy. Ang apoy ay nagpapabago. Lalambot ang mga bagay na matigas pag idinarang mo sa apoy. Ganun ang apoy. At idaan mo yung apoy sa metal, o metal sa apoy. Diba? Pag ang metal, idinaan mo sa apoy, nahihuhulma mo yan. Nagagawa mo, nabaguhin yung forma niyan. Ganun ang Espiritu Santo. Binabago tayo. Sabi ng isang eksperto, sa proseso daw ng pagpupuro ng mga metal, idinadarang ang metal sa apoy. Pero nananatili daw na nakatingin yung nagdadarang, yung tao, kapag dinadarang niya yung metal sa apoy, tinitingnan niya yung metal. At sinisigurado ng tao na tama lang yung init. At alam ng tao kung hanggang kailan niya dapat idarang sa apoy yung metal. At hanggang kailan niya dapat tanggalin yung metal doon sa apoy. Alam niyo kung kailan? Sabi ng mga eksperto, kapag nakita na ng tao yung kanyang mukha doon sa nagbabagang metal. Kapag nakasalamin na siya doon sa metal, it means it's already purified. Kaya pag nakita na ng tao yon, tanggalin niya. Kasi ilang minuto na idadarang pa niya, masusunog na yon, masisira na yon. Ganun ho ang Espiritu. Binabago tayo. Ang Diyos ang nagdadarang sa apoy. Tayo yung metal. At ang Espiritu Santo ang apoy. Buhay na maguli, umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, amin ngayong pinananawagan ng Espiritu Santo upang kami mabigyan ng lakas ng loob ng nag-uumapaw na pag-ibig ng muling nabuhay mong anak. Kami dumadalangin, Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa simbahan, manatili nawang tapat na saksi ng banal na Espiritu, si Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono, at kaming mga laiko, sa bawat desisyong aming gagawin at landas na tatahakin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga lingkod bayan, masalamin nawa ng mga pulisyang kanilang lilikhain at ng kanilang katapatan sa konstitusyon ang iyong pagkandiling pagmamahal. Maghari nawa ang espiritu ng katotohanan sa kanilang mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga nakararanas ng mga matinding pagdurusa, makahanap nawa sila na makagkaginhawaan at kaganapan sa pag-ibig at pagkalinga ng mga taong kanilang nakakadaupang palad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa aming mahal na mga yumao, patuloyin mo sila sa iyong walang hanggang pakikipagnaig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagningasin mo kami sa iyong pag-ibig. Tahimik natin ngayong idulog sa Diyos ang iba pa nating mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, isinugo ng iyong anak ang banal na Espiritu upang kami matipong muli sa iyong piling. Pag-alabin mo ang aming mga puso ng iyong Espiritu upang kami makapamunga tungo sa pagtatatag ng iyong paghahari sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat para sa pagdiriwang ng liturhiya ng Eucharistia.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain, kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingam ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahaing ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo, na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos, na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal, tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Papa, ni Francisco na aming Obispo, ni Noli ang kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Rafael Arcangel at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo'y mga anak ng mapagmahal nating Ama, kaya lakas loob tayo ngayong tumawag sa Kanya. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Bigayan rin. kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Magsiluhod ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa mga nasa tahanan na hindi makatatanggap ng banal na komunyon, dasalin po natin ang komunyong espiritual. Panginoong Hesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa anyo ng tinapay. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na. Iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo at huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumalay ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sipo po tayo sandali para sa ilang paalaala. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating flower sponsor ngayong linggo na ito, ang pamilya ni Ate Marina Hernandez. Palakpakan po natin. Ganon din po, tayo po ay nagkakaroon ngayong buwan ng Hunyo ng Balik Eskwela Campaign. No? Itong June at July, tayo po ay makapag-aalay ng mga school supplies bilang paghahanda para sa nalalapit na pasukan. No? Ito po ay ating ipamimigay sa ating mga kapatid na kapuspalad, mga mag-aaral, no? Na matulungan man lang natin mga gamit sa eskwela, notebook, ballpen, no? Pwede nyo hong ialay yung mga school supplies sa misa o kaya dalhin nyo po sa ating parish office. Pwede rin naman ho na monetary yung inyo pong ibigay at ito iipunin din po at ibibili ng sama-sama o sabay-sabay na pong ibibili ng parokya. Kaunting tulong natin, no, para sa muling pagbabalik ng face-to-face, hindi man full face-to-face, pero tulong natin sa mga kapuspalad natin ng mga kabataan na nagnanais na makatapos ng pag-aaral. Patuloy pa rin ho yung ating pagiging bukas sa mga nagnanais na maging church worker, sa mga nagnanais po maglingkod sa ating parokya, sa anumang organisasyon o ministry, pwede ho kayong magtungo sa ating parish office. No? Meron hong form po doon. Ganoon din naman, tayo ay meron ding kumpilang parokya ngayong buwan na ito ng Hunyo, June 9 at June 23. No, para sa grade 6 pataas na hindi pa ho nakukumpilan, pwede nyo na po natin silang ipalista sa ating parish office. May kasalang parokya din tayo sa mga nagsasama ng hindi pa kasal o kaya kasal pero sa huwes. No, ito po ay pagkakataon para mabasbasan ng Panginoon ang inyong pagsasama. No, sa September 24, maaga pa ho natin inaanunsyo na ay dahil maghahanda pa ho, may mga papeles na ihahanda, may mga dapat lakarin. Wala hong bayad po yung ang kasal na ito. No? Kaya sana hindi natin dahilan na mahal magpakasal. Kasi ito'y walang bayad. No? At pag gusto talaga nating magpakasal, kahit na medyo may mga aasikasuhin, magagawa at magagawa ho natin. No? Nawa, mabasbasan ng Diyos, no? yung pagsasama, lalong-lalo na ng mga mag-asawa na. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga patuloy po na nagpe-pledge sa ating parokya, mga nagpapadala ng tulong, donasyon, maraming salamat po sa inyong lahat. Mga nagdiriwang po ng kaarawan at anibersaryo ng kasal, ngayong araw po na ito, hali po kayo sa harap para kayo aming maisama sa panalangin. Birthday po ngayon ng ilan sa ating mga church workers. Na birthday po ni Norberta Nene Kahumnas, no? Siya po ay membro ng ating CWL. Ganon din ni Via Marie Yasis, no? Membro po ng ating Lectors Ministry at isa rin po sa ating mga choir. Ano? Ganon din birthday din po ni Dr. Francisco Manuel, ni Vincent Ligayo at ni Camille Camacho. Ganon din ngayon ay sacerdotal anniversary ni Father Efren Arela, OSM. At birthday din ni Celine May Granado, isa po sa ating lektor. At si Ate Mary Grace Tolentino, no, isa sa ating mga mother butler. Mga nagdiriwang ho sila ng kaarawan ngayong araw na ito. At yung mga nasa kanilang tahanan, kayo din po ay aming ipagdadasal, no, ngayong umaga na ito. Tumayo po tayo po ay mananalangin. Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, salamat po sa biyaya ng buhay na yung ipinagkakalob sa aming mga kapatid nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal. Patuloy niyo silang puspusin ng biyaya at pagpapala.
Ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan, sa panganib, sa karamdaman, sa kasalanan na magpapalayo sa kanila sa iyong pagmamahal. Panginoon, nalalaman mo ang kanilang hinihingi at ipinagdarasal. Ipagkaloob mo nawa po ang mga iyon sa kanila. Kung ito'y para sa kanilang kabutihan at ayon na rin sa iyong kalooban. At ang aming samot dalangin sa paglipas pa ng mga taon, sila'y patuloy na lumagos sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, upang patuloy na makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo. at pagpalain kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos! Aleluya! Aleluya! Gandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sabay na sa mid eh.